Time's up, game over. I see right through your lies. Time's up, game over. They'll know what's real inside. Time's up, game over. Your empire's gonna fall. Welcome mga Katoon Fam! Recap muna tayo sa previous episode guys. Sa nakaraang episode, nasaksihan natin ang pagtuklas ng ating mga bida sa isang patay na rare beast na tinatawag na Muse Mimic. Ang beast na ito pala ang tahanan ng kasama nilang Royal Horn at ito rin ang sagot sa maraming katanungan tungkol sa misteryo na bumabalot sa Azaban Forest. Kaya naman nag-declare si Rook na nasolve na daw nila ang kanilang habitat survey. Subalit sa gitna ng kanilang usapan, dumating ang halimaw na Brad Orc at inatake ang ating mga bida. Nalaman pa nila na ang Brad Orc ang may sala sa pagkain sa patay na Muse Mimic. Classic food trip villain behavior. Hindi ito pinalampas ng Royal Horn at agad na inatake niya ang Brad Orc. Subalit walang laban ng Royal Horn sa napakasamang halimaw na ito. Kaya naman nag-decide si Lo na siya na mismo ang haharap sa Brad Orc mga Katoon Fam. At sa episode na ito nating malalaman kung nagbunga na nga ba ang mga turo ni na Eddie at Owl sa ating bida. Kaya naman huwag niyo itong palampasin. Tara, let's go! Simulan natin ang kulento sa isang flashback mga Katoon Fam. Tinuturuan dito ni Eddie si Lo at nagpapaliwanag siya na naiintindihan na daw siguro ni Lo ang konsepto ng paggamit ng 5 senses. Ang kailangan lang naman gawin ni Lo ay ituon ng mga pandamang ito paloob sa kanyang sarili. Katulad ng isang bird's eye view kung saan tinitignan mo ang sarili mo mula sa itaas. Dagdag pa ni Eddie na may excitement, malalaman daw ito ni Lo kapag nagawa na niya at sigurado siyang magiging napaka-interesante nito para sa isang taong umaapaw sa prana gaya ng ating bida. Ang magiging epekto daw nito ay tunay na kahanga-hanga mga sir. Back to the present na tayo guys. Habang patuloy sa pagmukbang ang Brad Orc sa patay na Muse Mimic, nagsimula nang mag-concentrate si Lo. Nagliwanag ang kanyang katawan at binalot ito ng green na prana. Sinunod niya ang payo ni Eddie. Nag-concentrate siya na hanapin ang kanyang sarili gamit ang pinatinding mga pandama sa loob ng kanyang isipan. At dito nga mga sir, lumabas ang isang malaking mata na gawa sa prana ni Lo sa itaas ng kanyang katawan. Ang mata na ito ang nagsilbing mata mismo ng ating bida at nakita niya ang kanyang sarili. Nasabi ni Lo sa kanyang isipan na ang flow ng kanyang prana ay medyo magulo at dahil naintindihan na niya ito, magagawa na niya ito. Kasunod nito ang pagbukas ng mga mata ng ating bida na nagliliwanag at nagbigay alarma sa nagmumukbang na Brad Orc mga Katoon Fam. Agad na tumigil sa pagkain ng Brad Orc at mabilis na hinarap si Lo. Nagagalit na naman guys. Parang doon na naramdaman ng halimaw na ito na isang tunay na banta na ang ating bida. Nag-roar ng malakas ang Brad Orc kasabay ng kanyang pagsugod kay Lo habang patuloy na nababalot ng green prana ang ating bida. Habang sumusugod ang Brad Orc, kalmado namang naghanda ng kanyang skill si Lo para salubungin ng halimaw. Nag-chant siya, Middle Path, Lotus Flower, at isang malaking cross slash ang pinakwalan niya. Mabilis at matagumpay na tumama sa pasugod na Brad Orc mga Katoon Fam. Dito mapapansin natin ang malaking pinagkaiba nito sa dating palpak na cross slash ng ating bida. Anyway, dahil sa pagtama ng cross slash ay napahinto ang pagsugod ng Brad Orc. Napasigaw naman sa pagkagulat si Rook at nagtanong kung nagtagumpay ba ito na tuluyang pabagsakin ng Brad Orc guys. Subalit nang makita ni Rook na tumigil ng sandali ang Brad Orc, nag-worry siya at sinabi na hindi daw sapat ang isang atake lang para mapabagsak ang halimaw na ito. Pero don't worry mga Katoon Fam, sama yan sa plano ng ating bida. Hindi pa dito natatapos ang second skill na Lotus Flower ni Lo guys. Mabilis na nagpakawala ulit si Lo ng isa pang cross slash kasunod sa una. But wait, there's more guys. May pangatlong cross slash pa pala mga Katoon Fam. At ang mga slashes na ito ay nagawa nilang mapatalsik ang nag-aamok na Brad Orc at malinaw na nasakta ng halimaw sa ginawa ni Lo. Nagporme pa si Lo kasabay nito, hudyat na hindi pa tapos ang kanyang second skill at nagsalita na may mabigat na boses. Ang Lotus Flower technique daw ay binubuo ng pinagsama-samang sunod-sunod na slashes at ito daw ay walang katapusan. Kasunod nito ang pagpakawala pa ng ating bida ng napakaraming slashes na matagumpay na tumama sa walang magawang Brad Orc guys. Sumigaw na lang sa sakit ang halimaw habang seryosong pinagmamasdan lang ito ni Lo. At nang matapos ang atake, kaboom! Isang malakas na pagsabog ang nagawa, ngunit ang pagsabog ay nag-form ng isang nagliliwanag at napakagandang Lotus Flower mga Katoon Fam. Wow! Magandang skill talaga ito na dumagdag sa arsenal ng ating bida.
Matapos tuluyang pabagsakin ni Lo ang Brad Orc, naglakad siya papunta sa Royal Horn at nagsabi na may friendly tone habang iniabot ang kanyang kamay. Huwag daw matakot siya kay Lo dahil hindi siya kaaway nito. Naintindihan naman ito ng Royal Horn kaya masaya itong nag-respond sa pamamagitan ng paglagay ng kanyang paw sa kamay ng ating bida. Heartwarming moment guys. After nito, nag-isip naman si Rook sa kanilang susunod na gagawin. Naisip niya na mas mabuti kung isasama na nila ang Royal Horn sa kanilang pagkilos dahil ang forest na ito ay masyadong mapanganib ngayon. Naisip din niya ang dalawa pa niyang kasama, sina Eddie at Owl, at nagtaka kung kamusta na kaya sila at ano na ang pinagagawa ng dalawang iyon. Salamat sa pagbisita sa Tambayan Toon Time, munting tahanan ng mga kwentong para sa inyo. Switch of scene muna tayo mga Katoon Fam. Sa camp ng mga villains naman, may masamang ginagawa na naman ang malaking mama na si Dalkan. Naiinis siyang sinabi na wag daw malikot ang Royal Horn sa kanyang harapan. Hawak-hawak pa niya ang isang pinutol na sungay at idinagdag na hindi siya makakagawa ng malinis na hiwa kung patuloy na magwawala ang Royal Horn na ito. Kawawa naman ang Royal Horn guys, pero on the brighter side, mukhang buhay pa naman siya. Dahil hindi perfect ang cut na ginawa ni Dalkan, tinawag niya ang kasama na si Rosso at nagtanong kung okay lang ba kung merong kaunting crack ang sungay. Sumagot si Rosso na hindi pwede. Babagsak daw ng husto ang presyo kapag binenta na nila. Nagtataka si Dalkan at nagrason pa na dinudurog lang naman ito hanggang maging pinong powder. Sinagot siya ni Rosso na kung magaspang na agad ito sa simula pa lang, baka isipin ng mamimili na peke ang produkto. Habang nag-uusap ang dalawang villains, nakatago at tahimik lang palang timagmamasdan sila nina Eddie at Owl guys. Nandidiri si Owl sa kanilang nakikita kaya napasabi siya na nasusuka daw siya sa panunood lang sa dalawa. Sumangot si Eddie na ganun din siya pero sinabi niya na si Dalkan ay hindi uri ng kalaban na kaya nilang talunin. Sumangon si Owl at sinabi na aware naman siya dito kaya ang magagawa lang nila ay magbigay ng report sa bureau tungkol sa nalaman nila. Nang matapos na si Rosso sa pagche-check ng kanilang mga items, sinabi niya na nakuha na nila ang halos lahat ng pwedeng ibenta. Sumangon si Dalkan at sinabi na panahon na. Nag-pause siya ng sandali at biglang nagpalabas ng evil vibes kasabay ng nakakatakot na tingin sa nagtatagong sina Eddie at Owl. Oras na daw para patayin niya ang dalawang maliliit na insektong nagmamasid sa kanila. Nagulat at kinabahan ng husto sina Eddie at Owl. Alam pala ni Dalkan na nagtatago at nagmamasid lang sila. Subalit hindi nakasabay ang reaksyon nila sa bilis ng kilos ni Dalkan mga sir. Napakabilis ng villain. Agad siyang nakapunta sa puno na pinagtataguan ng dalawa at BAM! Wasak ang punong kahoy sa isang suntok ni Dalkan. Nahulog sina Eddie at Owl mula sa nawasak na puno parang mga salagubang mga Katoon Fam. Buti na lang ay magaling silang magland at ligtas silang bumagsak sa lupa guys. Naguluhan si Eddie sa nangyari kaya painis niyang tinanong si Dalkan kung kailan pa niya na-realize na andoon sila dahil tinatago naman nila ang kanilang mga presensya. Natatawa namang sumagot si Dalkan, simula pa daw sa simula ay alam na niya na may nagmamasid sa kanila ni Rosso. Dagdag pa niya, kakatapos lang ni Eddie at Owl na mag-hunt ng isang hayop at dahil kailangan niyang kolektahin ang mga produktong ibibenta niya, nararamdaman niya ang presensya ng lahat ng magical beast sa area na ito. Na-realize naman ni Eddie na isang 3-digit ranker ay hindi lang umaasa sa pisikal na lakas. Subalit sa gitna ng usapan nila, mabilis na kumilos si Owl at muli niyang itinapon ng isang smoke bomb mga Katoon Fam. Ngunit dahil nakita na ito ni Dalkan, napakadali niyang napigilan ang smoke bomb bago pa man ito sumabog. Tumawa pa si Dalkan at sinabi na ang tricks na iyon ay hindi nagagana sa kanya sa pangalawang pagkakataon. Subalit isang arrow ang kasunod na tumama sa smoke bomb habang hawak-hawak pa ito ni Dalkan. Kaya naman, poof! Sumabog pa rin ang smoke bomb guys at mabilis na binalot ng usok ang paligid. Sinamantala agad ito ni Eddie at Owl at mabilis silang nag-retreat. Sinigaw si Owl na tumakbo na si Eddie at sumagot naman si Eddie na iyan na nga ang ginagawa niya ngayon. Sumigaw naman si Dalkan sa galit na papatayin niya silang dalawa mga Katoon Fam. Habang tumatakbo sina Eddie at Owl, nagsalita si Owl na mukhang hindi na sila ngayon makakalusot gaya ng dati. Kaya nagtanong si Owl kay Eddie kung ano na ang gagawin nila. Mabilis na nakaisip si Eddie mga sir. Pumitas siya ng isang dahon mula sa halaman na kanyang nadaanan habang patuloy silang tumatakbo mga Katoon Fam.
Sagot niya kay Owl, palakihin lang daw nila ang chance para makaligtas. At dito na mga sir, ang husay ni Eddie. Ipinahid niya ang kanyang dugo sa pisngi at ang dugong ito ang kanyang ginamit bilang ink para sumulat sa dahon na pinitas niya mga Katoon Fam. Kasunod nito ang pagtali niya ng dahon sa kanyang arrow at paghinto sa pagtakbo para pakalawasan sa ere ang arrow na may mensahe sa dahon mga Katoon Fam. Habang nawawala na ang arrow sa paningin nila, nagsalita si Eddie na nagawa na niya ang kailangan niyang gawin. Kasunod nito ang paglingo ng dalawa sa kanilang likod mga Katoon Fam. Naabutan na pala sila ni Dalkan. Nagsalita si Dalkan ng sarcastic, nakikita pa rin daw ang dalawang insekto. Dagdag pa niya, magaling ngang mag-isip sina Eddie at Owl, pero alam na alam niya ang buong paligid sa area na ito, kaya pointless na para sa kanila ang tumakbo pa. Ngayon daw, sisiguraduhin na niya na magtatapos ang buhay nila dito at mabilis. Nguit napangiti sina Eddie at Owl sa sinabi ni Dalkan guys. Nagsalita si Owl na wag daw maging pabigat sa kanya si Eddie, at sumagot si Eddie na likewise naman. Dugtong pa ni Eddie habang naghahanda ng sandata, ang mga archers daw ay naipapakita ang tunay nilang galing kapag may cover sila gaya ng isang tank or warrior. At kung iniisip ni Owl na magiging parehas lang ito sa kanilang nakaraang exam, nagkakamali daw siya mga sir. Sumagot naman si Owl habang nag-ready din ng kanyang sandata. Ang swerte naman daw niya na parehas lang ang kanilang iniisip ni Eddie. Magaling daw siya sa teamwork, kaya mas epektibo siya kapag may kasama siyang subordinate. Sumagot si Eddie na hindi daw siya susunod sa mga walang kwentang utos ni Owl guys. Tumugon naman si Owl na okay lang daw iyon mga Katoon Fam. Kasabay nito ang pagpalabas ng dalawa ng kanilang prana at matapang na sinabi, simulan na nila para ipakita ang kanilang galing. Sa susunod na episode, magsisimula na ang labanan ni na Eddie at Owl laban sa napakalakas na 3-digit ranker na si Dalkan. Kakayanin kaya ng dalawa ang isang kalaban na kahit ang kanyang presensya pa lang ay nakakatakot na? At ang arrow na may mensahe na pinakawalan ni Eddie, sino kaya ang tatanggap nito at makakatulong sa kanila? Huwag palampasin ang susunod na kabanata ng ating kwento mga Katoon Fam, abangan! Maraming salamat po sa mga nanood at nakinig sa kwentong ito. Kung nagustuhan nyo, can I get a like and subscribe from you? Malaking bagay at tulong po ito para mag-grow ang munting channel na ito. Don't hesitate to leave a comment na rin po. Again, thank you very much mga Katoon Fam. Before I finish this fight, quick plug, subscribe to my channel or you'll miss how it ends.